Yan, bago pa kalimutan yung sasabihin ko, singit natin to, mas ilalagay ko tong video na to bago dun sa nagawa ko na previously, so mga last week yata. So yung process pala nung pagpapa-convert from TNT to Smart, malamang ganun din yung process from Smart to TNT na eSIM. So ang nang mangyayari, di ko alam kung ano yung tamang proseso nila kasi sa website is pwede naman nakalagay from dito TNT to Smart para pupunta ka lang sa store, gano'n na yan. Pero ang apparently ang nangyari is pagpunta natin doon, na-convertan na ako yung TNT ko na eSIM or na physical SIM, na-convert papuntang eSIM. So umabot yun more or less mga 12 hours. Pero ito ngayon, kasi bumili ako isa pang number, dumating na, ito yung gagamitin ko dapat. So ang dapat ang mangyayari doon sa isa is magiging Smart na eSIM na hindi nangyari. Kaya pala hindi ganoon ang nangyari kasi pagpunta natin kanina, ngayon nasa SM Rosario pa tayo. Hindi ko alam kung pare-parehas ng process to sa lahat ng stores, pero kasi ito yung experience ko. So ang mangyayari yung physical SIM mo, para mag-convert ka papunta sa Smart, kailangan physical SIM muna papuntang Smart, and then Smart to eSIM. Yun daw yung process. Tapos since bago yung SIM card ko, kailangan daw 60 days para ma-complete yung ganun. Pero kung from TNT eSIM or TNT physical SIM to eSIM is pwede na rektahan. Yun bayad, hindi ko na natanong kasi hindi ko rin magagamit pa. So siguro balikan ko or update tayo update ng video nito after 2 months. Yun lang. Si Marga na. Marga Lilit. Yay! Tingnan natin kung malaki na si Marga after 2 months. Musta? Okay, so share ko lang yung naging ibon natin. Hindi, pero yun nga. Ayan, pansin niyo naman, meron tayong, baka makita yung number ko. Meron tayong SIM card dito. Hindi pala. Nakikita. Nawala yung isang SIM, nawala na nakalagay dito pero meron to. Yun nga yung sinasabi ko, bumili ako ng SIM card. Uso to dati, pero kasi since hindi na tayo tawag dito, may gumagamit pa rin SIM card for data, pero hindi na siya katulad dati na alam mo yun, na ito lang yung palatandaan mo or para ka makontak, kasi ngayon meron ng Messenger sa Facebook, Viber, WhatsApp and all. So wala lang, siguro isa to sa mga trip ko dati na may sarili ako na sarili ko number. Kwento ko lang kasi yung nagpa-postpaid ako way back 2016 yata sa Globe. Nabigay ko naman yung number na gusto ko. Ang problema, pag type kong ganito, parang baligtad. So dapat parang instead na halimbawa 862, naging 268. Parang gano'n yung lumabas. So ever since, hindi ko na napalitan. And then, yun nga, pwede naman magpapalit or magpa-customize parang 5 to 10,000 yata pag sa mga postpaid. Pero, hindi ko na inano yun. Naghahanap ako sa Shopee ng mabibili. May lumabas na Vanity SIM. Vanity SIM yung tawag sa mga gaganto. Yung mga parang may birthday or 8-8 or 7-8 or 2-2s, 3-3s, parang ganun. So, yun, basta yung madaling tandaan in short. So ito na nga, bumili ako ng TNT pero pina-convert ko na, share ko na rin yung process. So sa mga ganito, kasi may makikita ka, ang mas mura yung TNT na number based sa nakita ko versus sa Smart, although parehas lang naman yun. Ang mangyayari kasi is yung Globe and Gomo share same network, diba? TM may solo, and then yung TNT and then Smart. Pero kasi dahil meron na tayo nung ba't nag-zoom ng kusa? Mga pegi ba? Ba't nag-zoom ng kusa? Pero dahil nga meron ng number portability, so kung ano yung number na meron ka sa SIM card mo, whether prepaid, hindi ko sure sa postpaid, pero malamang sa malamang. Pero yun nga, ginawa ko na. So kaya alam kong gumagana. Pero yun nga, so pwede mong i-port yung number na meron ka papunta dun sa network na lilipatan mo kasi nare-register sino nagtatao po. So yun nga, sa i-register mo naman yun, and then sa pangalan mo naman yun, may ID ka and all. So malilipat. Ganito yung ginawa ko from TNT, although mali lang yung naging process, pero yun nga,
pupunta tayo doon. So, bumili na akong TNT kasi ang hinahanap ko talaga una is smart. Kasi nga nagsa-search ako, pero eventually sabi ko yung smart medyo mahirap ako makakuha ng number na gusto ko. Pero nung nag-search ako nung sa ibang network, Globe kasi hindi ko napapalitan dahil postpaid, naka-postpaid ako sa Globe. Tapos yung Gomo ay yung sa Android ko. So technically dalawang smart. So ang ititira ko isang TNT, isang smart. So parang pag lumalabas ako, meron akong apat na networks at least para kahit sa ibang area at least meron akong gumaganang data just in case na kailangan ng internet. Pero yun nga, so life hack na yun. Meron akong Gomo, Smart tsaka TNT. Yung TM parang wala ako masyadong kasi maganda sa Globe, una naka-postpaid ako. Sa Gomo naman, meron ka nung yung parang unlimited yung di na expire na plan, and that goes for TNT and Smart. So yung magic data nila, yung para parehas ng Gomo. Anyway, so yun na nga. So bumili ako ng TNT. Ito yung TNT. Meron pa pala akong paparating na isa. Pero kasi ito yung tinesting ko. So share ko na nga yung experience. Pagpunta ko dun sa store, kasi bago ako pumunta dun, nag-check muna ako sa online and then yun nga, pwede. Which is pumunta tayo. Pagpunta natin doon, ang mangyayari, sabihin mo lang doon sa customer service or doon sa kung sino mag-aasikaso sa'yo, magpapa-port ka from physical SIM card to eSIM, and then if gusto mo from TNT to Smart to TNT, and then pwede rin eSIM to physical SIM. Kung magkano yung bayad, 89 pesos. Syempre, depende na yun. Di ko alam, plus minus na lang. Depende na yun kung may magtataas or magbababa. Pero malamang 89 pesos moving forward na yun. So, ayun na nga. Ang nangyari lang, hindi yata niya ako naintindihan. Ang sabi ko is papa-convert ko from physical SIM to eSIM, and from TNT to Smart. Ang ginawa niya naman, na-convert naman. So, kung gaano katagal, nagpunta kami dun ng mga around 10. So na-receive ko yung, kasi mangyayari, tatanungin yung tatanungin yung pangalan mo, yung hihingi sila ng ID for proof of validation. Usually dati parang ang alam kong process na ganun, kasi yun yung ginawa ko sa Globe parang kinuha nila yung physical SIM card, parang kinuha nila, tapos ayun na, binigyan ka nila ng QR. Pero this time, yung SIM card, hindi na nila kinuha, pero may phone sila doon, tinawagan nila ako, na-confirm na yung number ko, and then yun, after nun, na-deactivate agad yung yun sa SIM card, physical SIM card, and then from 10, sabihin na natin 11, tapos parang na-receive ko yung PIN or yung QR around mga 6 p.m. 7 p.m. kasi kumakain na kami nun. Tapos, tinanong ko rin, paano halimbawa, kasi ganun yung naging issue ko sa Globe. Sa Globe kasi, yung QR na sinend sa'yo, lalo na pag naglilipat-lipat ako ng device, QR na sinend sa'yo, hindi mo siya pwedeng gamitin sa iba. Pero sa Smart, yung pag bumili ka ng eSIM nila, pwede mong gamitin sa iPhone, pwede ka lumipat sa Android, balik mo sa iPhone, basta i-delete mo. So, pag na-add eSIM mo, i-delete mo lang. So, tinanong ko kung pwedeng ganun, sabi niya hindi. Pero syempre, dahil makulit tayo, tinesting ko. So, pag uwi, nagantay nga tayo, and then lumabas na yung SIM card or yung QR. Tinesting ko, so in-add ko muna sa iPhone, lumabas. Tapos paglabas, tama yung number, TNT. Di ko alam kung parang may bug yata or what. Pero alam ko TNT kasi dapat may smart SIM ako So dapat may smart signal. Pero yun nga. So lumabas yung TNT. And then pag siniswitch ko yung automatic selection, lumalabas, may option ako yung 5566 Globe and then TNT. Tinry ko yung Globe, tinry ko yung 5566. Pag sineset ko dun, lumalabas Smart, VO Wi-Fi or voice over internet na Wi-Fi, parang ganun. Parang calling over Wi-Fi. Pero after a few minutes, bumabalik din sa TNT. So, yun nga, mali yung pag-port ng number. So, pupunta na lang ulit ako sa store para pa-check na lang yun at paayos. Tapos, after nun, yun nga, after ko ma-activate, dinilit ko sa phone ko, same QR, lilipat mo lang or i-scan mo lang papunta doon sa Android, and then gumana naman. So,
Yun lang. Wala naman naging hassle dun. Again, ang alam ko lang may issue sa paglilipat ng eSIM is yung Globe. So, hindi yung TM, di ko alam, wala pa akong experience sa TM. Pero, anyway, so yun lang. Sinishare ko lang yung experience ko. Mas maganda para sa akin yung eSIM kasi tulad ng ganun, madali kang maglipat. At the same time, just in case, hopefully not, just in case may mangyari sa phone mo, hindi nila agad matatanggal kasi kailangan pa din delete, password and all. So, medyo mas may safety yung phone mo, di ba? Saka hindi naman lahat alam na may eSIM na. So, anyway, so yun lang. Yun, sinishare ko lang yung experience ko sa eSIM. Mali lang, ayan. Tas yung Gomo, baka magpalit din ako ng Gomo no? Maganda rin yung Gomo Pero wala lang, yun lang, sinishare ko lang. So again, for 89 pesos, mako-convert mo na. Just in case naman gusto mo bumalik pa rin, mako-convert mo pa rin naman, bibigyan ng physical SIM. That goes for Smart. Hindi ko alam yung process sa Globe, pero sa malamang ganun din. Hindi ko lang alam yung payment. Pero sa Smart, ganun, 89 pesos. Okay, so yun lang. Dito na natin tatapusin. May lakad pa tayo and papay na guys. Babo. Ay, lumabas namin, babo.